Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. BRP Raja Sulaiman. Mas maagang dumating, mas maagang lalakas ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Isipin ninyo ito. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, isang bagong barko ng Philippine Navy ang tahimik nang umaalis sa South Korea. Isang barkong idinisenyo hindi lang para magpatrolya, kundi para tumayo sa harap ng mas malalakas na bansa. Mas lalong nakakagulat. 2 buwan itong mas maagang darating kaysa sa inaasahan. Mga kababayan, ang unang offshore patrol vessel ng bagong henerasyon ng Philippine Navy. Sa pinakahuling balita na ating nakalap, formal nang umalis sa South Korea ang magiging bagong warship ng Philippine Navy na tatawaging BRP Raja Sulaiman. Ito ang unang unit sa 6 na offshore patrol vessels na in-order ng Department of National Defense mula sa Hyundai Heavy Industries na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 bilyong piso. Ang mas magandang balita rito, inaasahang darating ang BRP Raja Sulaiman bago matapos ang buwan ng Enero, kahit na Marso pa talaga ang orihinal na schedule nito. Ibig sabihin, mas maagang magagamit, mas maagang makakapagpatrolya, mas maagang lalakas ang depensa ng bansa. May mga kumakalat na larawan at video online na nagpapakita raw ng gasgas sa gilid ng barko. Pero mga kababayan, walang dapat ipag-alala. Ayon sa impormasyon, pintura lamang ang nagasgas. At ito ay bahagi pa ng final fitting na isasagawa sa Subic Bay, Zambales. Normal ito sa mga bagong barko at hindi ito structural damage o anumang seryosong problema. Makikita natin ngayon kung gaano kabilis ang modernisasyon ng Philippine Navy. Sunod-sunod na ang pagdating ng mga bagong barko at ang Raja Sulaiman class ang formal na papalit sa mga World War II era warships na niretiro lamang noong 2018 hanggang 2021. Kung ikukumpara noon at ngayon, ibang-iba na ang itsura ng armada ng Pilipinas. Ito ay malinaw na senyales na seryoso na ang bansa sa depensa at hindi na tayo umaasa sa luma at lipas na kagamitan. Mas lalo tayong nasasabik dahil ang Raja Sulaiman class ay planong i-deploy sa West Philippine Sea. Dito natin makikita ang tunay na performance nito, lalo na kung sakaling makatapat ang mga barko ng China. Sa sukat na humigit kumulang 74 na metro ang haba, halos kasing laki na ito ng pinakamalalaking patrol vessels ng Philippine Coast Guard. Pero mas armado at mas handa sa labanan. Ang BRP Raja Sulaiman ay mayroong 1-76 na milimetro na valve gun, standard sa modern PN warships. 2-30 milimetro remote-controlled autocannons bilang secondary weapons. Sapat ito para sa maritime patrol, deterrence, at protection ng ating EEZ. May kakayahan din itong i-upgrade para sa surface-to-air missiles at anti-ship missiles. Ngunit sa ngayon, mas prioridad ng Navy ang pag-upgrade ng mas malalaking warships gaya ng Rizal-class frigates. Malaking bahagi ng AFP modernization program ay talagang inilaan para sa pagbili ng warships. Kamakailan lamang, pumirma na ang bansa ng kontrata para sa bagong guided missile frigates na nagkakahalaga ng humigit kumulang 34 na bilyong piso. Pero hindi lang South Korea ang gumagalaw. Ang Japan, na inaasahang tatanggalin ang kanilang export ban sa offensive weapons sa 2026, ay nakatakdang i-transfer ang Abukuma-class destroyer escort sa Philippine Navy. Ito ay malinaw na hakbang upang makapasok ang Japan sa AFP modernization program. Bilang tugon dito, iniulat na nag-offer na ng foreign loans ang South Korea para makabili pa ang Pilipinas ng mas maraming Korean-made warships. Isa sa posibleng ialok, ang HDF 6000 frigate, isang barkong halos destroyer na sa laki na may kakayahang bantayan ang territorial waters, protektahan ang airspace, at posibleng may ballistic missile defense capability. Mga kababayan, ito na ang panahon na hindi dapat huminto ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa. Habang tumitindi ang tensyon sa buong mundo,
Lalo na sa West Philippine Sea, hindi na sapat ang pagiging tahimik at kampante. Ang BRP Raja Sulaiman ay hindi lang basta barko. Ito ay simbolo ng pagbabago, paghahanda, at paninindigan ng Pilipinas. Kung gusto ninyong masundan ang bawat galaw ng Philippine Navy, ang mga bagong barko, at ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. I like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ito para mas marami ang magkaroon ng kaalaman. Dahil ang kaalaman ay unang depensa ng isang bayan. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa nating mga videos. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.